na to, report na to ni Cheryl Cosim para mas maintindihan natin to. Hay na yupak na to. Isumbong kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga kongresistang anilay nakakakuha ng kickback sa flood control projects. Makakatulong daw ito para mapabilis. Ang tagal na nagsasalita ni Magalong. Ang tagal na nagsasalita ni Magalong. Wala pa itong isumbong kay Bonggang Bobo. Wala pa ito. Si Magalong salita ng tungkol sa korupsyon, wala nga kayong pinakikinggan. Tingnan nyo. Tapos ngayon, nagkakagulo kayo. Oo. Yung mga dating kakampi nyo, ng mga kawatan ng mga congressman, tinatry nyong i-expose dito ngayon. Dapat lang din naman sa kanila yan. Oo, kasi mga kawatan diretso. Isang investigasyon sa umano'y mga anomalya sa mga proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Hindi ito witch hunting. Ito ang binigyang diin ng Malacanang matapos ibulgar ni na Senador Ping Lacson at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may 67 kongresistang kumikickback sa flood control projects. Sabi ni Magalong, itinuturo pa nila sa isa't isa kung paano kumita. Alam mo, nag-share pa nga sila ng best practice pag nag-usap-usap yung mga yan. Ganito kasi ang gawin mo. Hamon ng palasyo. Idiretso na po nila to sa Pangulo kung meron silang partikular na pangalan. Na... Putangin na, ba't mo ididiretso pa sa Pangulo? Hindi mo ba naririnig? Ang dami ng mga expose ang dami ng mga expose ni Magalong. Hindi mo ba naririnig, Claire? Kailangan, pag diniretso nila to kay Bongbong, ano gagawin ni Bongbong? Dati nga naririnig niya na yan. Wala nga siyang ginagawa Ngayon nga, nalaman mo yan Di sana ikaw na. Sige na, ako na magpapahatid kay Bongbong diretso. Tanginan nyo kasi niloloko nyo taong bahay. Hindi naman makikinig si Bongbong sa problema na yan. Magme-message ako. Si Zaldico, involved sa mga Alam din naman ni Bongbong yan Alam ng pinsan niya yan. Si Zaldico, involved sa napakaraming mga kontrata sa gobyerno. Congressman siya. Pati kapatid niya, involved sa maraming kontrata. O yung nandoon sa Pasig. Yung kalaban ni Vico Soto. Gaano kalaking pondo yung nakuha niya para sa mga proyekto niya. Alam ni yan. Alam ni Bongbong, alam ni Romualdez yan. Pwede ba naman hindi nila kilala yung mga ulol na yan? Kontraktor nga ng gobyerno mga yan. Di konektado sa gobyerno yan. Ba't kailangan pang isumbong kay Bongbong? Ano ba authority ni Bongbong? Kaya ba ipakulong ni Bongbong yan? Ha? Yung bang ginagawa ni Bongbong ngayon na pag-iimbestiga, ano yan, endgame yan? I-file ba yan sa ombudsman? Magpapa-imbestiga ba sa COA? I-file ba yan sa piskalya? Kung impeachable official, i-impeach ba yan? Ano magagawa ni Bongbong? Wala nga siyang magawa sa sarili niya Tapos isusumbong mo sa kanya yan. Nagsusumbong na nga taong bayan sa kanya noon pa na mukha siyang wala pang tulog. Bakit hindi siya magpa-drug test para mapalagay ang loob namin? Yun nga lang, di niya kayang sumunod. Yun nga lang, di niya kayang gawin Pag nagsumbong yung tao dyan, gano'n na karaming nagsumbong, gano'n na karaming, at ano ang plan ni Bongbong doon? Sa mga sumbong, pupuntahan niya isa-isa? Ang ina niyan. Baka magulat ka. Wala na siya sa pamahalan, hindi pa napupunta isa-isa yan. Walang niya talaga to si Claire at saka si Bongbong. Parehas pinaglihis sa isda talaga to alam, bigyan lang po nila ng kumpletong detalye. Para sa mga gustong magsumbong, para sa mga maanomalya o di kaya ay palpak na flood control projects, pwede kayong sumulat sa sumbongsapangulo.ph. Kapag scroll down nyo, makikita ninyo yung listahan ng mga flood control projects. Medyo mahaba-haba yan dahil sabi nga ng Pangulo, higit 9,800 ang mga proyekto simula nung magsimula ang kanyang administrasyon ng Tinan mo, yung gobernador ng Bulacan, yung dating Bold Star, na traidor din, si Daniel Fernando. Si Daniel Fernando, sinabi niya, ang dami sa Bulacan, hindi ko alam yan. Mantakin mo, anong dapat ginagawa ni Bongbong tungkol doon? Diba? At kung halimbawa, ayun na nga, sabi ko sa inyo, magsumbong ako. Paano i-handle ni Bongbong yan? Anong gameplay niya? Saan niya idadirect? Nalaman niya, nasumbong sa kanya, ano na gagawin niya? Ano na gagawin niya, Claire? Yun ang ipaliwanag mo. Pag dumating na sa kanya, ay imbestigahan. Bakit? Investigador na ba siya? Sino mag-iimbestiga? Siya mismo? Hindi niya trabaho yun. Meron mga ahensya ng gobyerno nag-iimbestiga ng NBI. Kaya nga NBI, National Bureau of Investigation, hindi magpa-imbestiga sa NBI. O kaya, magpa-imbestiga siya sa Congress, sa Senate. Yung at least merong ganong direksyon, hindi yung sumbong mo kay Bongbong. Tapos pag nagsumbong ka, ano mangyayari? Nga. Itulog mo na lang, ganon. Kalokohan nyo. Pero wala silbi to. 2022. Kaya para mapabilis, punta lang kayo dito sa search bar at i-type ninyo kung ano yung lugar na gusto ninyong i-check tungkol sa mga flood control. Okay, maraming salamat nga pala. Napakasarap nito. Ang dami-dami. Dami kong berries.
Ang mahal nito. Alam mo, isang dakot nito sa Pilipinas, 500. Mantang ang dami namin ni Banat Bay galing sa KOJC. Salamat KOJC ha. Ako. Projects. Halimbawa, Marikina, i-type nyo lang dyan. At lalabas na yung mga proyekto, hindi lamang sa Marikina, kundi maging dun sa mga kalapit lugar na yan. Makikita ninyo dito yung project description, yung lugar kung saan ginawa yung proyekto, yung... Tingnan nyo, gaano katamad ha? Gaano katamad si Bongbong? Ano mo, siya daw mag-iimbestiga, susupuin daw niyang ang corruption sa papaanong paraan, tingnan mo. mismong kontraktor na nangasiwa doon sa proyekto, halaga nung nasabing proyekto at kung kailan ito natapos. Ngayon, pipili tayo ng isa pero hindi ko naman sinasabi na may anomalya itong proyekto na to. Example lang naman ito para malaman ninyo kung paano mag-report. I-click nyo lamang itong salitang report sa hilera at makikita ninyo na lalabas na dito yung name, email, contact number. Yan na. Pag nagreklamo ka, lalabas yung pangalan, email, contact number, para alam nila kung saan kayo didemanda. Lagay mo na rin yung address mo, para alam nila kung saan nila papadala yung mga gun for hire nila. At message kung saan pwede ninyong isulat kung ano yung gusto ninyong sabihin. Ayan, so isusulat mo yung mensahe. Tapos merong click here to upload yung ebidensya. Oh, tangin na yan. Akala ko ba, Bongbong, ikaw ang Oo, napaha din ako eh. Oo nga. Akala ko ba ikaw mag-imbestiga? Putangin na ka, pinag-imbestiga mo yung mga tao eh. Pupunta sa website mo, i-click yung proyekto. Paglabas, lalabas yung mga detalye. Ipapaliwanag niya dyan sa message kung ano yung corruption. I-upload niya yung ebidensya. Eh di yung tao nag-imbestiga, hindi ikaw. Abay, gunggong pala talaga to eh. Akala ko ikaw mag-iimbestiga, yung pala tao pinag-imbestiga mo. O ngayon, pag nakarating sa itong napakaraming impormasyon na to, how will you handle it? Anong gagawin mo? Yun yung dapat na sinasagot ni Claire Castro dito. Kasi okay, meron ng mga in place na ganito. Putangin ninyo, baka naglaki pa ng binayaran nyo para sa system na yan ha. Sigurado ako nagbayad kayo para sa system na yan. Yun pa isa, magkano binayad nyo para sa reporting system na to? Tangin na parang computer lang yung may sira eh. Alam nyo, pagka nag-report ka sa Apple nang sira yung cellphone mo, ganito ang mangyayari. Lalabas siya, create a ticket. O, ilalagay mo kung ano yung details, tapos i-upload mo kung ano yung sira. If you have a screenshot of the issue, please upload the file here so that we can check. Gano, para ka nag-report, ang ina, parang kung tumawag sa call center, nag-report ka ng problema ng computer mo. Ganito klase yung ganitong klase i-handle ni Bongbong yung lahat ng mga problema sa flood control project. Tao yung inutusan niya para mag-imbestiga, kumuha ng mga ebidensya, ipapasa sa kanya, tapos i-review niya. Ano pang ginawa mo? Hayop naman talaga oh. At isumbong at nariyan din yung paglalagay ng photo at yung video para sa inyong mga ebidensya. At saka i-click ang submit. Pero paalala lang, optional lang naman yung paglalagay ng pangalan at ng contact details. Pwede namang hindi ninyo ito isama para na rin sa inyong proteksyon. Walang deadline sa pagsusumbong nito, pero paalala ng Niyam. Naiintindihan niyo yung ibig ko sabihin? Mag-iimbestiga ako, tapos unanimous magsusumbong ako. Hindi mo alam kung sino ako. Para magkaroon ako ng ebidensya laban sa tiwaling tiwaling kumpanya na to at saka kung sino yung may hawak ng project. Kung sino yung nag-award ng project. Ang dami mong pera, ang daming intelligence funds, puta nila, ginamit mo pa yung taong bayan. Wala nang makain yung mga Pilipino, ginawa mo pa investigador. Hindi pa ba enough na nakikita mo yung baha sa sarili mo? Di pa enough na nakikita mo sa balita, kaliwat kanan yung baha? Mayroon naman pala kayong listahan ng mga flood control na yan. May listahan kayo ng flood control na yan. Hayop kayo. Mano ba naman, kayo na yung mag-imbestiga on your own. Ginamit nyo pa yung mamamayang Pilipino. Wala nang makain, pinagod nyo pa. Sa pag-check pa lang whether etong taong ito nagsasabi ng totoo, yung ebidensyang pinrovide niya sa'yo, totoo ba o hindi, yung pag-iimbestiga pa lang nun, tedious na eh. Tapos mantakin mo, sinasabi mo na all of the reports, all of those reports, imagine mo, isang lugar, halimbawa, isang distrito, may flood control project doon, nakita dyan.
Ilan ang residente, kahit kalahati lang magreklamo. Kung 10,000 yan, kung sabihin natin, bawat isang flood control project may 1,500. O 5,000 na lang, may 5,000 problema. May 5,000 entry. Bawat isa sa flood control projects na yun, how will you handle it? Papaano mo yan, Bongbong? Papaano mo i-manage yung information? Saan mong ahensya ng gobyerno i-divert or ipapasa? Anong gagawin nyo rito? Walang Diyo. Palasyo, seryosohin ito. Nagbabalita. Seryosohin daw. Paano seryosohin yan? Wala nang kautak-utak yung gumawa niyan. Isumbong. Tangina niyan. Sumbong nga kami na sumbong sa inyo ng mga nararamdaman ng mga Pilipino. Hindi nyo nga ginagawa. Pinapalit nyo. Kaso eh. Pag nagsalita kami, nagsusumbong kami sa inyo, sinasabi namin, Sir, mali po yung ginagawa. Baka pwede pakikorek. Putangin lang yan. Ang ipapalit nyo, kundi kaso, ipapatawag sa Kongreso. Ayop yan. Walang kapag-apag-asa. Diyos mio, ang proyekto na ito. At tingnan mo, walang mangyayari dyan. Katulad din ng walang nahuhuling drug lord, walang nahuhuling smuggler, walang nahuhuling hoarder. Wala ding mahuhuli dito, maniwala kayo. Kunyari lang may ginagawa sila, kunyari lang mag-iimbestiga sila. Sila rin yan eh, sila rin mag-iimbestiga. Pwede ba yun? Yung kriminal mag-iimbestiga sa kapwa niya kriminal? Merong code of yung mga yan. Yung mga kriminal, meron silang code of ethics na no one should rat on each other. Dahil if you rat on someone, dapat mamatay ka. Ganun ang ang motto ng mga kawatan. Mantakin mo, congressman, merong napakadaming flood control projects. Napakadaming kontrata, mas yumaman pa siya noong naging congressman siya. Ano ba yan? Sumagot na ba yan doon sa mga balitang napakarami niyang koneksyon doon sa mga humahawak ng kontrata sa Bicol?